15 songs of ni Sir Mike Anupol. So, what is like to be in that era? Ano kaya iniisip nila during the time of martial law? Yung suppression ba, nakatulong ba yun sa paggawa at paglikha ng magandang musika? Kasi most of the songs during that time na pansin ko, talagang may laman. Maganda talaga siya. Melody-wise, lyrics-wise, maganda. So parang gusto namin, yung atmosphere ba, yung kapaligiran mo, nakakatulong ba yun sa paglikha ng isang artist? So yung mga ganong and then gusto namin i-adapt siya sa makabagong panahon para nga sa ating Gen Z at Millennial audience. Kasi, aminin natin, kasi yung mga panahon na sikat yung mga kanta ni Sir Mike, medyo hindi na active yung mga tao yun. So kailangan magkaroon tayo ng appeal. Kaya si David ang kinuha ko kasi kuha niya ang Millennial at ang Gen Z audience. So pwede siyang maka-identify yung mga manonood sa kanya. Of course, popular pa rin yung kanta ni Sir Mike. So yun, yung mga gano'n, dadaanan namin yung mga dinaanong mga contemporary ni Sir Mike, which is the Hagibis, nagawa niya rin yung mga kanta, si Madam Sampaguita, syempre yung Badab Forever, di ba? Panahon nila yun, di ba? Kasunod-sunod yun because of Hagibis, nagawa rin ni Sir Mike. So, ano pa? Okay. Gusto ko na sumingit sa magandang tanong mo. Okay? Ito na po, ito ang pagkakataon na maihayag, may paliwanag, maunawaan ng karamihang Pilipino kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga kanta ko. Kasi, tulad ng isang kanta ko na upos na lang, mayroong sinasabi doon na may ibig sabihin ang bawat salita. May ibig sabihin ang bawat aklat. Marami kang makikita. Ano ibig sabihin ng marami kang makikita? Marami kang interpretation, okay? Perception, okay? Yung mga kanta ko na yan, high level yan, sir. Ang tawag, high level. Kaya yung mga medyo nasa mid o low level, medyo hindi nakukuha. Pero itong pagkakataon ito na kayo ang malaking magiging tulong dito para maintindihan ng lahat. Correct. Importante kayo. Napaka-importante nyo, sir. Dahil nung ginagawa ko itong mga kanta na ito, ang nasa isip ko, imposible na itong marinig ng lahat. Imposible. Ngayon, hindi na imposible dahil sa inyo. Okay? Maraming salamat sa inyo sa taguyod nitong mga awitin ko na sa itong pagkakataon na ito, maraming ibig sabihin ang ibig sabihin. Dahil ang ibig sabihin na merong sasabihin, yung sasabihin, merong ibig sabihin. So lahat ng ibig sabihin, merong ibig sabihin. Okay? Thank you, Sir Mike. Kay David na lang. Ano yung pagkakilala mo kay Sir Mike? Kailan siya pumasok sa consciousness mo? Yung mga awit niya? Well, to be honest, no, ako po ay isang millennial. So I was born in the late 80s. So ang panahon, ang era po nila Sir Mike is way ahead of me. So, pero nung bata po ako, ang pinaka-familiar sa akin na song is Laki sa Layaw. So, I was growing up with that song. So, and Juan de la Cruz Band, of course, when I started to do a band in college, when I formed the band in college. So, yun na po yun, to be honest. So, ito rin po yung malaking chance for me to get back to our roots as Filipinos, kung saan nanggaling ang ating rock culture, which is sa Juan de la Cruz Band at Mike Anupol. So kasi para po sa akin, isang obligation ng isang artist and a performer and a musician is to alamin mo yung history. So me being a rock singer and a rock guitarist also, it is part of my obligation para aralin kung saan ba nanggaling yung, kung anong meron tayong rock scene sa Pilipinas ngayon. So kung hindi rin naman yun mabubuo kung wala si Mike Anupol and Juan de la Cruz Band.
So yun po. So pero to the extent of yung extent po ng kaalaman ko sa honestly ngayon, naaralin ko pa lang po lahat ng kanta ni Sir Mike. Ang pinaka-familiar lang po sa akin is yung Laki sa Layaw and yung Balong Malalim. Kasi nung sinabi po sa akin ni Direk Franny, paborito daw, isa daw sa paborito ni Sir Mike yun. So nung narinig ko, it's blues rock. So ang influence ko po sa pagigitara is also is blues rock. So familiar siya sa, ano siya sa akin, malapit sa puso sa akin yung gano'n. So sabi ko, wow, this is going to be very interesting. So excited. Yes. Thank you, Jerry. Ang susunod na magtatanong, ang laki sa media, pagkatananan si Lea Salter. Ay, sige, yun. Hello, hi, good afternoon. Hi, David. Hello po. Hi. Si David mula direct ha. Kasi na-interview ko na si Mr. Mike. Anyway, David, how challenging is it for you to introduce the songs of Mr. Mike Hanapon to a new generation? Kasi apparently, after this musical, the Lakit sa Layaw will be introduced to a new generation of music lovers na hindi nila alam even before. Well, ang sa akin po, feeling ko, ang maganda po din sa project na to is, ngayon po kasi ang musicals natin sa Pilipinas nagka-thrive, kung mapapansin nyo. Yes. Even before the pandemic, nag-pandemic 3 taon, after nung 3 years na yun, nagkaroon po tayo ng tinawag nilang quote-unquote revenge theater, di ba? Yung sunod-sunod naglabasan. Theater Yung, is so alive. yes, yung Ibarra started it, tapos yung nag-restage ang huling El Bimbo, music ng Eraserheads, may ginawang Apple na musical, music ng Apple Hiking Society. So, ngayon po yung perfect time for OPM musicals to be heard. So, lalo na sa mga ating sa icons. So, sa music ni Mike Hanapol. So, lalo na po sa panahon ngayon, social media, ang dali pong i-promote eh. So, siguro towards sa rehearsal process namin dito, I'm sure magkakaroon kami ng marketing stints na like kakanta ng snippets of this. So, I'm sure yung arrangements din ng songs ngayon, magsi-stay true to the original of Sir Mike with the inputs of modernized music, also to appeal to the newer audience. So, feeling ko hindi naman po siya magiging mahirap kasi lalo ng Pilipino, mulat na mulat sa artistry eh. Mahilig po tayo sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pag-arte, sa lahat. So, hindi po magiging mahirap sa Pilipino i-absorb yung music kahit saan tira pagaling. So, You weren't born yet when the music of ang Mr. SBD Mike- ko, I was born in 1987. Exactly. So- So, yun nga, how difficult will it be for you? Honestly, feeling ko, I'm very musically inclined. So, ang music po sa akin, hindi siya mahirap. It's not, hindi po yun sa pagyayabang. It's just that meron pong mga taong madali sa kanilang mathematics, madaling mag-basketball, athletic. Sa akin po, madali ang music. Katulad po sa nanay ko, madali ang musika. So, pero in general, sa Pilipino, madali ang musika. Madaling intindihin sa atin ang musika. So, ito pong project na to, honestly, feeling ko hindi po siya magiging mahirap iparating sa tao. Ayun po. Thank you. You're welcome. Direk. Yes. Direk. Direk. Ay, sorry. Yes. Anong challenge mo in directing David for this musical? Will you make him wear a long wig? Pag-meetingan pa namin kung ano magiging look kasi inspired naman to talaga sa songs ni Sir Mike. So hindi naman kailangan kopyahin si Sir Mike. So depende sa magiging production design namin ni Sir Sunny Aniceto kung paano namin i-present yung cast at yung buong production. I also like to acknowledge Ms. Cherry Bong Edelin, our marketing consultant, and Sarah Monique is part of the Tangalang Una Obra. So yun Kompleto na ba yung script? ang ating gumagawa ng script ay si Mr. Nicolas Pichay. Unfortunately, mukhang na-impeach siya sa Senado. He works for, attorney yun eh. Works for the legal team of the Senate. Medyo busy sila ngayon. Sabi nga niya, kung may question daw sa kanya, padala na lang sa kanya sa Facebook, sasagutin niya. Ang Facebook name niya ay Nicolas Pichay.